sobrang sakit ng ginawa niya. Para akong wala ng halaga sa kanya at parang hindi na ako isang tao, kundi isang laruan na pwede niyang gamitin at matapos niyang gawin yun, nag-sorry naman siya, nagmamakaawa at umiiyak pa. Sabi niya, hindi na mauulit. Pinatawad ko siya, Ate Ann. Mahal ko kasi siya at umaasa akong kaya pa namin ayusin ang relasyon namin. Pero naulit-ulit. At hindi lang basta naulit, lumala pa. Tuwing tumatanggi ako sa gusto niyang binubog. At pagkatapos, uulit na naman siya sa ginagawa niyang, ayan, para akong nakakulong sa isang bangungot na paulit-ulit at walang katapusan. Ang pinakamasakit pa, Ate Ann, alam ko na mag-asawa kami. Pero hindi ko na kayang ituring ang mga ginagawa niya bilang pagmamahal. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maiwan agad. Lagi kasi siyang nagmamakaawa, lumuluhod pa sa harap ko na parang nagbabago. Patawad dito, pangako doon. Pero, Ate Ann, kahit ilang beses na niyang sinabing magbabago siya, hindi niya tinutupad. Paulit-ulit lang kaming bumabalik sa dati. Isang gabi, natulala ako habang tinitingnan ko siya. Naramdaman ko na parang wala na akong nararamdaman. Hindi na galit, hindi na takot, parang naubos na lahat ng emosyon ko para sa kanya. Parang naging bato na lang ako. Kaya Ate Ann, isang araw kinuha ko na lahat ng lakas ko, nag-impake ng mga damit, at lumaya sa sarili kong pamamahay. Mahirap, masakit, pero mas masakit yung manatili sa kung isang bahay na wala na akong kalayaan, dignidad, at respeto sa sarili. Umuwi ako sa bahay ng magulang ko at doon ko sinabi ang lahat. Akala ko magiging okay na, pero hindi pa pala. Pumupunta siya sa bahay ng magulang ko, pero hindi ako lumalabas. Lagi niyang sinasabi na bumalik na daw ako sa bahay namin kasi namimiss na daw niya ako at magbabago na daw siya. Isang beses nakipag-usap ako sa kanya. Sabi ko sa kanya na humanap na siya ng ibang babae. Pero sabi niya, ako lang daw ang mahal niya. Papatawarin ko pa ba siya, Ate Ann, at bumalik sa bahay namin? O hayaan ko na lang siya hanggang sa magsawa siya? Kung kailan 40 na ako saka naman tinikman ni Mr. ang ensaymada ko, kaya na lang ay, hello Ate Lai, good day sa'yo at sa lahat na taga-subaybay. Nagkaroon ako ng sakit ng TV kaya nung nalaman ng asawa lang niya akong iniwan hanggang sa, alam niyo po bang nagkasakit na nga ako pero nagawa pa akong iwan ng asawa ko dahil ayaw niyang mahawaan sa sakit ko. Sobra akong nasasaktan noon sa ginawa niya dahil mas pinili pa niyang mapasaya ang buhay niya kaysa sa akin na alagaan niya. Dear Ate Lai, magandang araw sa iyo at ganoon natin sa mga followers and viewers mo sa page mo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Edwin, 45 years old, kasal ng 10 taon at may 5 ng anak. Hindi ko po alam kung saan galing ang sakit ko dahil lahat ng pamilya ko ay wala namang ganitong sakit, Ate Lai. Isa po akong bisyosong tao at alam ito ng asawa ko, malaki ang pasasalamat ko sa asawa ko dahil tinagap niya ang pagiging bisyoso ko. Ngayon malalaki na ang mga anak namin at nagkaroon na din sila ng magandang trabaho. Pero kahit may magandang trabaho na ang mga anak namin, hindi pa rin ako umaasa sa kanila. Ate Lai, nagtatrabaho pa rin ako bilang construction worker dahil yun po ang naging trabaho ko. Simula mga bata pa sila, nagtaka ko, baka dito ko nakuha, nagsakit ko. Dahil dito po nagsimula na inuubo ako na matagal na wala, kahit nag-inom na ako ng gamot. Nagawa akong magpa-check up dahil lumabas sa plema ko at natakot ako nung time na iyon baka kaarawan ko na Ate Lai. Buti na lang agad ako dinala sa tambalanan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Doon nila nalaman ang dinadala kong sakit na mas malala na kaya pala sobrang payat na ako, Ate Lai, dahil sa sakit ko. Akala ko normal lang yung ubo ko, pero malala na pala ito. Nung time na yun, tinawagan ko ang asawa ko. Sinabi ko, dinala ako sa tambalanan. At agad itong pumunta, Ate Lai. Nung nalaman na ng asawa ko ang sakit ko, may halong nalulungkot naman din sa mukha niya. Akala ko lungkot yun sa sakit ko, pero nalungkot pala siya na mahawa.